Hello mga manay, magandang araw po sa ating lahat at welcome sa aking kusina. Ngayong araw samahan niyo ako dahil gagawa ako ng Malagol Deluxe recipe na puto cheese. Madaling-madali lang to kaya naman gusto ko ring i-share sa inyo. Pero bago yan, dito nga nakikita nyo, inaayos ko muna yung mga iba pang nagawa ko dahil gumawa rin ako ng bagnet alamang. Kasi isa to sa mga bestseller ko noon talaga. Kaya naman sabi ko, gagawa ako pan-display sa aking cafe. At ito nga kinuha ko ng aking all-purpose flour ang gamit natin para dito sa ating puto cheese mga manay. So bali dito ay nagtaka lang ako ng mga 3 cups. So kakabili ko lang to kaya nakalagay sa plastic mga manay. Then nag-add din ako ng 3 tablespoon ng baking powder. Sinundan ko rin niya ng 1 cup ng white sugar at isang pack ng gatas. Yung milk powder mga manay. Any brand naman pwede nyo gamitin. Then sa sugar pwede rin kayo mag-add kung tingin nyo mas kulang pa sa tamis. I-mix ko lang ng maigi pagkatapos na nag-add ako ng 2 and 3/4 cup ng tubig. Again, sa tubig mga manay, tatansyahin nyo kasi minsan mas maraming kumain ng tubig yung harina. Then, naglagay din ako dito ng 2 pirasong small size ng egg or pwede naman ng 1 pirasong large ng egg. Hinalo ko lamang to ng maigi at gagamit tayo ng butter. So, any brand ng butter pwede nyo gamitin pero mas mainam na gumamit kayo ng branded na butter para mas malasa, mas masarap ang inyong puto cheese. Hindi rin ako naglagay dito ng vanilla kasi mag-iiba yung kulay niya. Kaya kung makikita nyo, napaka-smooth at napakaganda ng outcome ng ating puto butter. Then next natin, naglagay na ako dito ng ating mga puto molders. So ang gamit ko ay large size. Tapos naglagay lang ako ng katamtamang dami. So wag pupunuin kasi yan po iaalsa pa para maiwasan na umapaw kapag siya ay umalsa. Tapos dito, steam ko lang siya ng mga at least 7 minutes kasi lalagyan kayo ng toppings. After 7 minutes, saka ko siya papatungan ng cheese sa ibabaw. Bali dito sa pamamaraan na tinuturo ko sa inyo, kung gusto nyo na buo yung keso sa ibabaw, ganito yung gawin ninyo. Then nag-add ako ng 2 minutes. Tapos pagkatapos niyan, kailangan malakas lang po talaga ang apoy para maganda rin po ang alsa ng inyong puto cheese. So tinanggal ko na sa ating steamer dahil sasalangan ko pa ng panibago. Para dito sa sinishare ko sa inyong puto cheese mga manay, makagawa kayo dito ng mga at least 29 pieces na puto cheese. So, pang isang bilao na talaga yon, lalo na kung pambenta para matansya nyo po talaga at wala namang ganong sobrang kadami na manghihinayang kayo kung hindi nyo pa ibebenta. Then, ganun din yung ginawa ko dun sa pangalawa kung paano yung ginawa natin sa una. I-steam nyo lang ng mga 7 minutes. Then, after nun, saka kayo maglalagay ng cheese. Then, add lang kayo ng mga 2 minutes. Tapos, kailangan malakas ng apoy para po maganda ang luto. So, ganting ginagawa ko para naman sa mga nanay na gustong kumita. Gagamit din tayo ng bilao dito na size 12 at ganito kaganda yung ating puto cheese na Malagol Deluxe mga manay. Kung gusto niyo ng manamis-namis, gawin yung 1 and 1/2 cup yung inyong sugar. Pero dito sa recipe natin, saktong-sakto lang para naman if ever na meron silang mga kasama pang handa, hindi nakakaumay yung ating puto. At kung makikita nyo, napakaganda ng pagkakaalsa. Hindi siya yung pumutok at yung cheese na nasa ibabaw ay hindi siya yung totaling nagmelt o yung nalusaw. Nakastable lang siya ng ganyan na napakagandang pagmasdan lalo na kung pan-display. So mga manay, alam niyo po ba itong umorder sa akin ay repeat order na po ito ng aking customer. So lagi siya nag-order dyan. Tapos bigla-biglaan, eto nga may mga pa-additional na siyang dinagdag. Kaya naman dali-dali na inayos ko yung mga sangkap na aking susunod na lulutuin. Kaya naman dito sa recipe na to, sinare ko rin sa inyo para naman pagkakitaan ninyo. Then eto na yung ating puto cheese. Then next ko naman itong aming ube latik. So, isa to sa bestseller namin, lalo na nung December mga manay, last year. So, talagang dagsa yung mga bilao sa aming kusina. At kung mapapansin nyo, ito na, pumasok na yung mga staff ko, yung mga kasama ko. Kasi nagluluto pa kami ng sotanghon. Kasi may pa-order din siya. Kaya naman, buti, bigla nang dumating. Kasi ang pasok ng mga staff ko is 2 p.m. or 1 p.m. So, pag mga ganong oras, meron na akong kasama rito sa kitchen na talagang kaagapay ko sa pagluluto. Then, ito na yung aming ubi latik. So, mga manay, sa mga gusto mag-order, pwede kayong mag-direct message sa aming page, Lunach Cafe. So, pwede nyo ma-order to. Bali, hindi lang to yung aming ino-offer mga manay ha. Meron din po kami mga bundle bilao na good for 6 to 7 person. At tumatanggap rin po kami ng mga paluto para sa mga pa-birthday, anniversary, kung anumang selebrasyon, okasyon sa inyong pamilya. I-message niyo lamang po ang aming page para po mabigyan namin kayo ng price sa mga bawat ulam o kakanin na gusto nyong ipaluto sa amin. At dito nga luto na tong sotanghon, kaya naman iuhuli ko siya na babalutin
para kahit paano hindi siya gano'n kainit. So, yung aming customer naman is waiting naman para pick upin na to. Then, eto na nga yung aming naluto. So, araw-araw naman meron kaming niluluto rito mga manay. Kaya, mag-message lang po kayo sa aming page para po pwede namin kayong mapasahan ng mga tinatanong ninyo. Kasi marami sa aming nagme-message mga manay. So, kadalasan po malalayo, may Taga Laguna, Cavite. So, dito po kasi kami sa Bulacan mga manay. Kaya kung around Caloocan, Valenzuela, QC, Manila. So, bali dun sa mga ganong area mga manay ay abot na abot po yung aming delivery by Lalamove or Grab po tayo. So wala din po kaming pre-delivery para po sa mga magtatanong. Mula po umpisa ay meron po tayong charge by delivery. Yun po ay mapupunta sa Lalamove or sa Grab dahil wala naman po kaming sariling pang-deliver dito mga manay. Kaya naman maraming salamat din po sa mga customer namin na patuloy na nagtitiwala na mula pa sa iba't ibang lugar, meron pang Las Piñas na mo-order mula dito. So again, muli akong inyong madiscarding nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. So hanggang dito na lamang po. Paalam!